starting March 2025 ay tinanggal na yan. Ano nga ba ang considered na bachelor's degree dito sa Canada? Tinanggal na ng Canada ang field of study restrictions para sa PGWP applicants na galing sa mga college bachelor's program. So kung graduate ka ng bachelor's degree sa Canada, mas mapapadali na nito ang pag-a-apply mo ng PGWP or work permit. Let's go, pag-usapan natin to. Dati kung nag-aral ka sa university, walang field of study restrictions sa PGWP. Pero kung college bachelor's graduate ka, kailangan mo pang piliin yung in-demand fields para makakuha ka ng PGWP or work permit. Pero starting March 2025 ay tinanggal na yan. Wala ng field of study requirements para sa mga graduates ng college bachelor's program. So kung graduate ka ng business, tourism, at iba pang mga qualified na field, ay pwedeng-pwede ka nang makapag-apply ng PGWP. Pag-usapan naman natin ang mga requirements. Puntahan natin guys ang canada.ca. Dito sa part ng eligibility requirements based on study program, if you graduated with a bachelor's degree, master's degree, or doctoral degree, kapag clinic natin ito, aside from the language requirement, doon sa pinakababa sa field of study requirement, ay wala na. Ayan, naka-indicate there are no field study requirements for graduates with a bachelor's degree, master's degree, or doctoral degree. Before nitong bagong rule, university graduates na may bachelor's degree ay hindi na kailangan mag-comply sa field of study requirements para sa PGWP. Pero para sa mga college, bachelor's graduates, may restrictions pa rin dati. Kailangan nasa in-demand field ang course. Pero ngayon, tinanggal na nga yung restriction. So, kahit anong field ang tinapos mo sa college bachelor's program, pasok na sa PGWP eligibility. Pag-usapan naman natin ang mga requirements. Okay, so kahit wala ng field of study restriction, may mga requirements pa rin para makakuha ng PGWP. Number 1, dapat graduate ka ng DLI or Designated Learning Institution. Pangalawa, at least 8 months ang program mo. Pangatlo, kailangan mo ng transcript and completion letter. Pang-apat, dapat full-time student ka for the whole duration. And pinaka-last, dapat pasado ka sa language proficiency test. Pero ang matinding tanong, at ito yung pinaka-catch, ano nga ba ang considered na bachelor's degree dito sa Canada? So ito ay undergraduate degree na ino-offer ng post-secondary institution. And generally, tumatagal ito ng 3 to 4 years depende sa program or sa province. And also, ito na yung next higher education after high school. So ayan, naghanap tayo ng data para mas maintindihan, and nandyan din yung mga types of bachelor's degree. At importante rin na yung school mo ay accredited at pasok sa provincial standard para maklasify bilang bachelor's degree program. Kaya kapag nag-apply ka na ng PGWP, i-check ng IRCC kung anong klaseng degree ang tinapos mo at kung eligible ka based sa requirements. Kasama na din sa evaluation yung date kung kailan ka nag-apply ng study permit. Kaya talagang best is to check your program kung ito ay eligible. And pwede rin po kayong mag-email sa inyong mga schools at magtanong doon. At isa na rin sa mga bagong rules sa PGWP ang language requirement. So para sa mga bachelor's, master's, or doctoral degree, kailangan ng CLB 7 sa English or NCLC 7 sa French. Kung college diploma, polytechnic, or non-university programs, ay kailangan ang CLB 5 lang sa English or NCLC 5 sa French. So, para na rin talaga tong requirement para sa language part dun sa pag-a-apply ng PR application. So, talagang kapag nakalagpas ka na rin talaga sa mga requirements ng PGWP, maganda na yung fighting chance mo para makapag-apply ng PR application eventually.
Next part, sad to say may mga hindi pa rin eligible sa PGWP. So kasama na dito, number 1, kung nakakuha na ng PGWP dati. Since alam naman natin ang PGWP ay once lang talaga ina-apply, which is ito yung typical na process. And pangalawa, nag-aral ka lang ng ESL or English as a Second Language or FSL or French as a Second Language. So, hindi rin ito eligible. Pangatlo, general interest or self-improvement course lang ang tinapos mo. So, yun, hindi rin eligible sa PGWP. Pangatlo, may scholarship ka from Global Affairs Canada at kailangan mong bumalik sa home country mo. And next, hindi rin eligible kung mahigit 50% ng classes mo ay online unless covered sa COVID-19 rules. Pang-anim, hindi rin eligible kung nag-aral ka sa non-Canadian school na nasa Canada. And pinakalas, yung program mo ay hindi PGWP eligible like curriculum licensing agreements. So ito guys ang big update ng PGWP para sa mga included sa pagbabago na ito. And talagang para sa mga international student, 'di ba guys? Talagang mahalaga ang PGWP kasi ito na yung time mo para makapag-work ka ng mas maluwag-luwag unlike nga pagka student ka na may mga certain restrictions. At marami talaga ang yung naapektuhan sa pagbabago ng PGWP, marami yung nalungkot at nagkaka-anxiety nga lately nito dahil sa mga matitinding pagbabago ng PGWP. PGWP, ito na yung turn ng mga international student para talagang makapag-incorporate sa Canadian workforce without any restrictions. Well, masasabi naman natin kasi ang student permit, hindi naman talaga ang purpose nun ay para magtrabaho. So basically, parang naging part lang ito ng student permit na makapag-work ng part-time. Pero yun nga, in reality, marami talaga yung nag-i-aim na makapag-PGWP para makapag-work sila ng full-time and ultimately maging eligible for PR through their Canadian work experience dito sa Canada. Please like and subscribe. Pinag-uusapan po natin ang mga bagong update ng immigration dito sa aming channel at ang mga buhay-buhay din. So take care guys. I'll see you again. Bye for now.